programang GIA. Nasa ikadalawang taon na kita kaining pandemya, kaya medyo nagkakaiba kita ng mga iba-ibang paagi para sana maipaabot sa Indo ang mga programa, ang mga topic na pag-uurulayan tadigdi sa programang GIA. Alagad mo niyan, this is our first episode kang season 2 kang GIA, pinagmaot kang production na ipresentar sa Indo ining special presentation manunungod sa selebrasyon kang Peña Francia. Arami po na grabe ang longing kang mga tao, lalo na sa pagdidebosyon ang mga devotos sa traditional na practice o devotional practices kang Peña Francia. Siring bagamaya kang pagtatraslasyon, pag-fluvial procession, pagsumpo ni Ina, siring man igwang dawn procession, ilalo na ang pagsumpo ni Ina sa mga karong, lalo na sa mga may helang. Alagad mo niyan dahil sa padagos na nagtataas ang case kang COVID-19, bako sa nang digi sa Iriga, sa probinsya, kundi sa buong nasyon, asin sa buong bansa o sa ibang bansa. Kaya ako pinagmaot ni na mag-observe mang diraray ng mga health protocol, kaya igwa po kami kaining special presentation kang Peña Francia. Igwa kami mga pinag-imbitaran na mga espesyal na tao para matabangan kitang magiyahan tungkol sa pagsilibrar kaining Peña Francia. Kaini po bagang Peña Francia kung dahil man magigibo na sa publiko dahil sa pag-obserbar ng protocol, pitutubutan man na sa simbahan o sa mga harong, sa mga saradip na komunidad na padagos ng pagdebosyon kini Divino Rostro, siring man sa kiinang Peña Francia. Kaya nga ni, digdi sa Tuyang Archdiocese, pigpugnan ko ang novena ki Divino Rostro kang September 1 to 9. Inagkaigwa po ng mga mobile procession ang kada parokya, kang September 10, kapiestahan kang Divino Rostro, pigpunan manggiraray ang novena ki Our Lady of Peña Francia. Ini po ginigibo sa simbahan, alagad mga iba-ibang organisasyon, mga tao manggiraray, imbitado na mag-igtipo. Tamani kung sa panahon na ini, magkasararo kita, lalo na ang mga pamilya, sa pagpangadji, sa pagdebosyon, pagpararong kan pagtubod, lalo na po umunyan na ang mga pamilya nag-aagi ng kasakitan, siring ng kan Holy Family, Jesus, Mary, and Joseph. Nag-agi man sinda ng dakulang kasakitan. May pandemya man, may kahilangan, may mga pagtios. Alagad, nakakaraos mang giraray, nakakarise kaiyan ng pagkakataon na iyan. So, ngunya na pandemya, iniimbitaran kita na padagos mang giraray na magdebosyon kiina para rumon ang pagtubod sa paagi kang pagdebosyon kan Divino Rostro asin kan Peña Francia. So, iniimbitaran ko kamo na padagos na magdebosyon kiinang Peña Francia, mas ikaw sa ibang bansa. Kita ba ng mga Filipino pati, kita ba ang nagdadara, nagkakatikais, nag-i-evangelize sa mga tao maski sa ibang bansa. Sabi kaya ni Pope John Paul II, Saint John Paul II, maski kay Pope Francis, nakita na mga devoto kiina, lalo na ang mga Filipino, magdara, mag-evangelize manggiraray sa mga kapwatang tao, kapwa katoliko, maski bako sa ibang bansa. Ma-encourage man lugod sinda na padagos na magdebosyon ki Divino Rostro asin ki inang Peña Francia. Dakula pong kaugmahan na pinaunrahan kita kan sarong dakulang o personalidad para maghiras sa tuya manunungod sa kung saan nag-originate kung paano man ini dinadara o pinapadagos kang mga tao ang pagdebosyon sa Divino Rostro. Siya po sarong writer, siring man co-host kang sarong programa sa YouTube,
na ang titulo Rakdag o Father, nag-advertise na ako kan sa imong programa. Asin siya po ang presenting kura paroko kang Our Lady of Katipanan Parish sa Paloyon, Nabwa, Camarines Sur. Mayo pong iba kundi si Reverend Father Philip Francis R. Bersabe. Diyos maray na aldaw sa inyong mga tugang asin ang mga para dangog para sa baybay asin para dalan kan sa kong programang Giya. Ako po si Reverendo Padre Philip Francis Bersabe, ang kura paroko kan Nuestra Señora de Katipanan Parish. Asin salamat sa pagbisita digdi sa kong parokya na nagseselebrar kan ika-10 taon kan sa mong Parish Foundation Anniversary. Actually sa August 28, closing kan Jubilee Year ni. Sinaugma ko na naimbitaran na magheras kan sa kong pagurupurok manunungod sa nagdadangadang na devotion o celebration kan Divino Rostro. Aram po niya to na gutong po nan an sa kong pagurupurok kan devotion sa Divino Rostro sa kamugtakan niya to mo niyan na panahon. Igwa kita nin global pandemic. Ang apod niya to coronavirus pandemic. At ang haning ngunyan, medyo kita nasasakitan huli sa panibagong variants, Delta variants, and surge. Kaya stricto na naman ngunyan, lalong-lalo na sa Manila asin pagtaraning na banwain. Pero ano ang kahalagahan kang debosyon ki Divino Rostro asin ang pandemya niya ako? Ngunyan, actually, ang Divino Rostro nagpuon sa konteksto maning pandemya. So, nagpermita nagigiramduman pag binabasa niya ito ang kasaysayan na nagkaigwa kay ito inaapod niya itong cholera morbo o itong nakakatakot o nakakagadan na cholera. So, ining cholera morbo na ini, bako lang ining limitado kay ito sa Nueva Cáceres naman. Actually, global pandemic man siya. Ang nababasa niya ito kay ito na nagpuon siya sa Espanya hanggang 1834, 1853, and 1855. Pero actually, sa totoo lang, bako sa na ini sa Espanya nagpuon, ining cholera morbo. It was a global pandemic. Since 1817, nagpuon na ini sa India. Kaya actually, kay ito, may 7 waves, 7 surges ang cholera morbo. Nagpuon sa India kang 1817. Tinamaan ang Espanya kang 2nd and 3rd wave. Nakaabot sa Pilipinas kang 5th and 6th wave. Kaya po, asin nagtapos sa 7th wave. So, punang ko sa cholera morbo, iyo lang yan ang pagkaaram ka kay ito sa ditong sa ng maray. Pero ang cholera morbo, lakop sa bilog na kinabang. Kaya, kung matatandaan niya ito kay itong 1834, 1853, 1855, tinamaan ang Espanya. Igwang mag-agong kay ito na si Gregorio de la Torre, si Isabel Coral, na nagkaigwan ni ugwang pinamanan sa ilang katay na si Juan Montilla nin picture kan Divino Rostro, ang lawog, ang mukha ni Jesus duman sa Osa de la Vega sa Spain. Kaya katong nagkaigwan ni na cholera kay ito, pinagproteheran sila kaining imahen kan Divino Rostro. Mala nga nita nagkaigwan ang milagro ni gaanot ng dugo ining imahen kang Divino Rostro. Digdi man sa sato sa Cáceres, igwa kay itong Vicario General sa padi na taga Osa de la Vega, naging Vicar General si Padre Pedro de la Torre. Nagkaigwanin cholera morbo, nakaabot digdi sa sato ang cholera morbo.
na-remember niya, na-recall niya itong nangyari duman sa iyang hometown sa Osa de la Vega. Kaya naghagad siya, nakiulay siya sa obispo kayto na si Bishop Casimiro Herrera na kung pwede magpagibo kay ining imahe na ini i-prosesyon kay ba ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia pasiring sa katedral. Dumanag poon ang tradisyon kag inapod ng traslasyon kad Agosto 26, 1882. Kaya dinara ining imahe ni Santa Maria Nuestra Señora de Peña Francia asin sabay duman pasiring sa katedral. Aram ni ang istorya kay ito kadakol naman nagagadan sa Cholera Morbo. Pero kang ikaduwang aldaw, ikatulong aldaw kang nobina, sa law kang pagkatapos kang traslasyon, duwa na lang sinagadan. Kasi day na naapektuhan, mayo ning nagadan kang Cholera Morbo. Kaya po, magayon na ilingon niya to, na ining Cholera Morbo nga ning ini, day natapos tulos kang 19th century early nag-ugapang paghuring wave, the 7th wave kang 1961 halik sa Indonesia. Iyon ang inaapod niya itong El-Tor or cholera. Ang bakteryang ini deadly. Sabi ka ito, dikit na description hali ini sa bakterya na inapod na Vibrio cholerae, na pag ika na-contaminate sa tubig na mati o sa kakanan na mati, magkakaigwa kang diarrhea, tapos pag naglala, magkakaigwa kang kidney failure as in makokoma ka. Kaya ang matugang, itong panahon na ito, nagharanap na nin bakuna. Kaya si bakuna kay ito, kan 18th century, tinuna ni Louis Pasteur, hanggang sa mga magsurunod, hanggang sa ng bakuna ang naaprubahan kay kang cholera kan 2016 ini Box cholera. Kaya kung mahiling nga ito mga tugang, ang naging bakuna niya itong mga Bicolano kay ito, iyo ang debosyon kay Divino Rostro. Na mayo man kita katong pantambal, mayo kitang antidote, pero ining debosyon niya ito, nagdarasa sa to ning milagro. Kaya unyan taon-taon padagos niya ito ginigibo ining pagprosesyon sabay during the translation kay Baang Divino Rostro. Anong pwede niya itong mai-connect ini sa pangyayari mo niya na ugwaman itang coronavirus pandemic na dawa na nga ni kita uganaman bakuna mo niya, manlaylay na bakuna, dapat day magpundo sa bakuna kundi sa pagtubod niya to. Ang mukha ka Divino Rostro, ang divine face of Jesus. Yung sinabi ni Papa Francisco na Vultus Misericordiae Dei, the face of the mercy of God. Kung mahiling niya pa ang mukha ka Divino Rostro, iyo ang mukha niyang pagkahirap. At sinang bilog na kinaban, ang bilog na rona, nangangaipuhan biwat kan nangangaipuhan nin pagkahirap nin mahal na Diyos. Kaya sinsabo kita sa loob kan Augusto, asin natatandaan niya to na ang enot na pagposisyon, ang enot na translasyon, ginibukan Agosto 26, 1882 sa panginginotan ni Bishop Casimiro Herrera asin Padre Pedro de la Torre. Sa sabuya kong pagbabalik, mahihiling niya to ang relasyon kan sa tuyang presenting inaagihan ni huli kaining pandemya, sa pagpararo niya to sa debosyon o pagdebosyon sa Divino Rostro.
ang sa tong debosyon panata ti Divino Rostro. Ta parehong gayo sa sakong pagurpuro, pareho ang konteksto kay itong pagpuon kan Divino Rostro ng 1882 tapos ngunyan na maabot na 2021. Pareho igwaning pandemya. Kaya yun yung kahalagahan kay Nina. Ang pagtubod kita asin ang sa tong paglikay sa ginigibo niya itong mga pag-obserbar kang health protocols kunya ng panahon ng coronavirus. Dahil man yan magkakontrahan, kundi iyan it complements sa pag-ingat niya to, sa pagpabakuna, sa pag-apply ka, paggamit ka na pagsunod sa mga health protocols, asing pagpararong ka sa tong debosyon kay Divino Rostro, asing Nuestra Señora de Katipunan, magayon na magkapit kita sa sabuyang pagtubod. Masabi ka mo, paano man po ngayon, Father, gigibo yan na mayo man traslasyon mo niyan, mayo man yung pluvial procession mo niyan dahilan sa ebitaran ang paghawa ang debosyon niya to dahil man limitado sa traslasyon, sa pluvial procession, sa pagpoya. Dawa sa laog kang harong na kung iwa kitang imahen ni Santa Maria Nuestra Señora de Peñafrancia as ni Divino Rostro, magpangadyo kita bilang sarong pamilya. No? Sabi nga nila, the family that prays together stays together. Kaya mo yan, ang debosyon, family-based, home-based, parish-based. Pero dahil manawala ang debosyon. Dahil manawala ang debosyon. Kung ang ama, ang tatay, ang nanay, ang mga aki, pagkataripon sa pagpangadji, yaon mang giraray sa ina, yaon mang giraray ang Divino Rostro. Kaya pigtawan ko ning halaga, pigtawan ko ning importansya. So magayon na para rumo niya to ang sa tong debosyon kinang Peñafrancia Saint Divino Rostro na sa paggirumdum niya to, when we recall, magayon po ba, paggirumdum kan sa tong debosyon, dyan nagigirumduman niya to ang sa tong istorya kan sa tong kaligtasan, kung paano kita niligtas sa pagkadebosyon kay Divino Rostro. When we recall, that is in the English term memorial, when we recall in the Greek word anamnesis, pag pig-recall ta, binalikan niya to ang istorya kan sa tong kasaysayan, nagiging buhay, nagiging aktwal, nagiging presente liwat ang istorya ng kaligtasan na iyan. Yan inapod niya ito. Garo man sa Santa Misa, no? Inapod na the memorial acclamation. Then, pag pigbalikan niya ito sa itong istorya kan sa itong kaligtasan, ini nagiging presente liwat, araw kang Santa Misa. Kaya kung girumdumon niya ito ang kapinunan kan debosyon kay inangkat Nuestra Señora de Katipunan, Nuestra Señora de Peñafrancia, asin Nuestra Señora de asin ang Divino Rostro, mahiling niya ito ang pagligtas ni na asin ni Jesus sa kuya. So, magayon na hilingon, dadagdag ko pa, sabi kan surang pilosopo na si Emmanuel Levinas, sabi niya sa kung hilingon niya ito, nagsurat siya mananood sa The Philosophy of the Face, kung hilingon niya ito ang lawog, mahiling niya ito ang pagkahirap ni tao. Kaya kung natatandaan ko kay ito bagang nagkaigwang Second World War, si mga soldados ni Hitler kato duman sa Holocaust, kan pinagaradan niya almost ang 5 to 6 million Jews. Kaya ito, ang mga soldados dahil nila kayang gadano na harap-harapan sa mga Diyos. Minsan binabadil nila, nakatalikod. Tinututok ang badil sa liyog, binabadil. Habo nila ang mahiling ang mukha. Taduman, pag nahiling mo ang mukha, nahiling mo ang tugang mo, nahiling mo ang pagkahera, nahihera ka pag nahiling mo, ginagadan mo ang sa imong tugang. Kaya dahil nila magadan harap-harapan, kundi patalikod. So, sabi kayo ng filosopo na si Emmanuel Levinas, if you look at the face, you will see the mercy. Ang pagkahera, mahihera ka. Kaya, unya na panahon, pag tinamaan kita kan COVID-19 na ini pandemya, mahiling niya itong mukha kan mga frontliners, kan mga doctors, kan mga nurses, kan mga nasa
mga proteriya nakikilaban kining virus, mahihira kita, no? Sa huli sa kapagalan ninda. And if we look at the face of Divino Rostro, we look at the face of Jesus, mahiling niya to ang dakulang pagkahirak ni mahal na Diyos. Kaya, sa'yo man talaga kita maduman, kundi sa'yo man talaga kita marilahi, sa'yo man talaga kita mahagad nin tabang, kundi sa pagkahirak ni mahal na Diyos. Pero nga rin sinasabi ta, may expression sa Tagalog na sa awa ng Diyos. Paano tayo nag-survive sa pandemyang ito? Sa awa ng Diyos. Paano tayo nakaraos sa aldaw na ini, na day nagugutom? Sa awa ng Diyos. Paano tayo makaka-move on? Dawa may pandemya? Sa awa ng Diyos. Kaya, when we behold and look at the face of Jesus, when we gaze His merciful face, we all see the compassion of God. Mahiling niya ito ang pagkahirak nin mahal na Diyos sa mukha niya. Ang mukha niya, ang mukha nin pagkahirak. Kaya nga ni pasalamatan niya ito sa pagka-nitawa ni Jesus in His incarnation, nahiling ta ang sayang lawog. Kaya digdi, ang babae na may kapot, kaya inibagang shroud o ining tuwalya na kung sa'yo naka-imprinta ang mukha, iyo si Santa Veronica. When we pray the Station of the Cross, sabi na may sarong babae na nagmagandang loob, itinaong ining tuwalya habang nagsasakit sa Jesus, duman pasiring sa Kalbaryo, duman natala ang sayang mahirakon na lalawgon. Kaya iyan ang pamana niya kay Santa Veronica. Pero sabi kang iba, si Santa Veronica, dawa si isay, pwedeng dawa si isay man ang ako kan lalawgon ni Jesus. Iyo si Veronica. Si Veronica, hali sa duwang tataramo na Latina, Icon, Veronica. Vera means true, icon means image. Kaya sa Santa Veronica, ang kaulugan dan sayang pangaran is true image, ang totoong lalawgon ning kagurangan. Kaya kung sa isay man ang minaako sa kagurangan, maako kan sayang tunay na lalawgon. Si isay man ang maako kan sa puso. Kaya magayon mga tugang na ngunyan sa panahon ng pandemya, ako unya to sa Jesus, ako unya to ang Divino Rostro, asin kung maako niya to sa bako na lang na matala ang lalawgon ng kagurangan sa mantel o sa tuwalya, kundi ini matala sa puso nila lambang devoto, lambang Bicolano, asin lambang namumuot sa satong kagurangan. Kaya sa paghurupurop niya itong mga tugang, inian sa itong hinahagad kunya na panahon na ang mukha, ang mahirako na mukha ng kagurangan, iyo ang maging panlaban niya ito kay basi inang Peña Francia sa pandemya na nangyayari ni. Siring na napundo ang paglakop kan cholera morbo kay itong panahon, kay itong 1882, ang enot na translasyon, August 26, 1882. Lugod sa pagbago niya ito kan sa itong pagtubod kina, asin kid Divino Rostro, mapunduman ang paglakop kay ning coronavirus niya na 2021. So, viva el Divino Rostro! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Salamat po. Iniimbitaran ko po kamo mga televiewers na ibanhan po ako nindo sa pagpamibi para kay Divino Rostro. Sa ngaran nin Ama, nin Aki, pati nin Espiritu Santo. Amen. O Jesus, sa imong makuring pagsakit, ikanagin niya mong pangarogan sa imong makalunos-lunos na lalawgon, yaon ang dakulang pagkamuot. Ako, napupuspos kan sa kong kamawotan, na ikakamutan asin lugod kamutan kan gabos siring man. Inoomaw ko ang sa imong banal na lalawgon, ninhuli tayo iyan ang ladawan kan sa tong Ama sa langit. Ang luha sa imong mga mata,
garo sarong perlas na sakong minamauot na makua, asin maiatang para sa sako, asin kan gabos na makasaalan. O Jesus, papaglaada ako kan sa imong pagkamuot, tanganing ang sako sa nang maging kagustuhan, iyo ang pagkurop-kurop, kan sa imong mamurawayon na lawog. Amen. Mahal na Divino Rostro, kahiraki kami. O Divino Rostro, kahiraki kami. Divino Rostro, kahiraki kami. Sa ngaran ni Ama, nin Aki, pati nin Espiritu Santo. Amen. Sa ngaran po kang Parokya Sanctuario de San Antonio de Padua, sa ngaran ni Father Arky M. Caceres na samuyang pura paroko, ang production team kan Gia, buot na mag-extender kan pasasalamat kay Father Philip Francis R. Bersabe sa pagpaunra sa muya na maghiras kan magayunon na istorya kan asing pagpararong kan debosyon sa Divino Rostro. Father Bersabe, thank you very much. Ang sunod po niya itong makakaibahan para maghiras kan history asin devosyon kay Nuestra Señora de Peñafrancia, sarong persona, sarong tao na very respected. Siya po historian, Mariologist, asin sa presente, iyo po ang Parish Priest kang Archdiocesan Shrine and Parish kang St. Jude Thaddeus, Naga City. Mayong iba po si Reverend Father Francis Tordilla. Diyos maray na aga sa inyong mga tugang sa gamos na nagdadalan kang programang ini. Happy Fiesta po. Ang kabida kulang kapistahan kan sa tuyang mahal na ina. Viva la Virgen. Naimbitaran po ako digdingon yan para pag-urulayan niya to, asin ihiras ko man ang sakong naaaraman, manunungod sa kasaysayan, kan debosyon sa satuyang mahal na ina. Asin sa laog ng 15 o 20 minutos, mawad kong ihiras sa Indoan, digit na aram ko manunungod sa kasaysayan. Kadakol baga sa satuya ang siguro nakanumpong na kang kasaysayan kan sa tuyang debosyon sa mahal na ina. Pero ang pag-urulayan niya tuon yan, bako mismo itong kasaysayan ka mga pangyayari ito, kundi kung paano isinurat ang kasaysayan na ini. As in, ipapaliwanag ko sa Indo, kung taano ta siring ka ini an sa tuyang pag-uurulayan. Okay. share ko sa Indo ang screen and hopefully, okay. There you go. So, ang title talaga kan sa kuyang presentation, iyo ang Sources of Gainsa's History on the Devotion to Ina. Aram niya to na si Bishop Francisco Gainsa, okay? Siya ang ika-25 obispo kan diocese kan Cáceres. As in, uminabot siya digdi sa tuyang Banwaan, aling Manila. Of course, saro siyang Espanyol. Kang 1862. Okay? Pagkatapos kan sa iyang assignment duman sa Universidad de Santo Tomas, pigpaapod siya digdi, asin siya digdi na destino, asin ginibo siyang obispo. Saro sa dakulang kontribusyon niya, iyon ni ang pagsurat kan kasaysayan, kan debosyon, lalong-lalo na itong sa simbahan kang Nuestra Señora de Peña de Francia. So pag-urulahin tayo, paano ni naisurat ni Bishop Francisco Gainsa? Okay. Igong tulong kahaputan na tutukaron, number 1. Sa kita minaduman kung kita naghahanap kan kasaysayan, kan debosyon kina. Kan sarong aldaw, na interview pa ako kan sarong mainstream news television, and ang hapot na naman sa kuya is, Father, saan kami makakakuha kang kasaysayan, kang history of Our Lady of Peñafrancia? And every year, hinahapot ini sa kuya tuwing ako mag-guest sa mga programa. Garo kumaga, dahil ko aram kung nag-re-research pa ang mga taong ngunyan o talagang pigo-google na sana and then that's it. And so, balikan ta, saan kita minaduman?
sa kita dapat magduman kung kita nagmamaot na masabutan ang kasaysayan kang debosyon kina. Ikadua, ano ta kinakaipuhan niya itong pag-urulayan ang kasaysayan kan mga sources. Okay, ang mga pinagigikanan kan mga kasaysayan. Okay, ikatulo, ano ang mga blind spots? Ayan, papaliwanag ko po ang terminong blind spots na medyo technical ini. Ano po ang mga blind spots kang kasaysayan na sinurat ni Bishop Francisco Gainza? Okay. So, luwi-luwain tayo ni. Okay. Ini po ang mga sources usually na pigdudumanan ta, mga babasahon, libro, publication, kung kita naghahanap kang kasaysayan. Igwang version si Father Jose Delgado na ang title Our Lady of Peñafrancia, published kang 1962. Ini si Father Delgado ini sa Rosang Vincentian. So sa Paul. As in inipig-publish niya sa tataramo na Ingles. As in ini sarong garo primer. Kaya medyo shortened na ini yung debosyon o kasaysayan kan debosyon sa mahal na ina. Okay? I don't think this is still in print. Okay, ikadua, ini mas popular iniyo, siguro nahiling nindo sa internet, nahiling nindo ni sa mga novena na kapag-kapag nindo, ining kasaysayan na ini is a popularized and shorter edition of the Spanish original. Okay? So ang nagsurat po kay ni si Monsignor Florencio C. Iliana na naging rector man kang santuario o kang shrine to Our Lady of Peñafrancia. Okay? Yun itong mga pamusong whens, why, how. Okay. Ikatulo, ini po, masasabi niya to na medyo seryosong trabaho ini. Minhulita ini sarong translation kay itong sinurat ni Bishop Francisco Gainza, translation into English. Ano po? Ini sinurat ni Jose V. Barameda na taga-Naga Jr. As in, ini sinurat niya or na-print niya kang 1981. So, it's a direct translation in English of the Bicol original. Ang kasaysayan na sinurat ni Bishop Gainza was first written in Bicol, not Spanish. Kaya matibay ini si Bishop Francisco Gainza. Ikapat, iniyo, I'm sure na-encounter na nindo ni, ang comics na ginibo kan sa tuyang Archdiocese kang 1995, tangani ang kamautang ka ini maibaba sa sagkod sa kapuru-puruhi kan populasyon an debosyon o ang kasaysayan kang mahal na Birhen de Peñafrancia. Kaya ang title kini ang Birhen ng Peñafrancia sa lungsod ng Naga. Dahil ko aram kung iba pang kamautan na i-reprint ini yung comics ini. Pero I'm sure more or less this is a more popularized version. Okay. Ining masabi kita din hulita kita gabos mga online people na lalo na ta pandemya. So gabos kita nagkaigo ni mga classes online, synchronous, kaya online module. Kaya probably mahapot kita lalo sa mga millennials sa info Father makakaduman ang website na pwedeng dumanan tanganing maaraman. Kung ang pag-urulayan po niya to iyo ang kasaysayan kang Nuestra Señora de Peñafrancia ining Disanaga, iyo po ini ang pwede niya tong ining duwang iniinot sa Basilica Minore Bulletin blogspot.com. Niyo pigmamantener ni Father Juan Pablo. As in, bako pa siyang full-fledged na website, pero I think yun ang pigtatrabaho ninda na magkaigwa. Siring man, igwaning picture na yaw di hali po ini sa archdioceseofcaceres.org. So, more or less, you'll get a short history of Our Lady of Peñafrancia. Pero kung desidido talaga kamo, as in nakakabasa man kamo ng Espanyol, I would recommend the third site, ining bne.is. Sabi ka mga Espanyol. So ini po ang Biblioteca Nacional de España or the National Library of Spain. So although igwa man in English ang translation ang website, pero digdi madudukhayan niya to, mahanap niya to ang mga Spanish versions, as in even the Bicol original ni na sinurat ni Bishop Francisco Gainza. Okay, so more or less ini ang mga pwede niya itong dumanan kung kita naghahanap kang kasaysayan nina. So dahil nakamulag ka para harapot ki Father, ngunyan araw nindo kung saan ka mo maduman. Okay? So, ining gabos na ini mga tugang
na sources na sinabi niya to, gabus ini more or less a version of the original. O yun ang original na sinurat ni Bishop Francisco Gainza, ang simbahan kansatong Señora de Peña de Francia sa siyudad ni Nueva Cáceres sa Kapuruan na Pilipinas ang ngaran 1867. So iyo po ini si itong isinurat kang obispong ini kang siya nag-abot. Imagine 1862 siya nag-abot digdi, dahil siya napamugtak. Kaya ano nga rin ta igoning debosyon digdi pero mayo ning nakasurat manunungod digdi. So being an intellectual, ini si Bishop Francisco Gainza sarong maestro, sarong marhay na parasurat. Kaya minaawot niya. Kaya magayon na maray, di mahiling mo maray ang interest, di siguro ang concern niya pagmangno sa mga Bicolano taang enot na kasaysay na sinurat kinibo niya sa Bicol. Okay. Of course, bako man siya ang direktamenteng naggibo kay ni. Pero pinatranslate niya, in fact, yaon nga ni sinurat sa Kastila ni, okay, ang si pangalan, Francisco Gainza, Dominico Asin Obispo. Okay. Pero, ang nag-translate kani ining Don Santiago Aristion, Ojeda. Okay, na taga-Albay. Imagine, so may taga-Albay ang nagibo kang Bicol. Kaya ang spelling di mailing do medyo kakaiba pa. Ano? Medyo may pagka-Espanyol ngayon. Ngaran, may N. Okay. Anyway, this is the work of Bishop Francisco Gainza. So, you would know kung gusto nidong makakuha ng primary source, iyo po ini ang babalikan niya to. Okay, so what about this source? What about this history na ginibo ni Bishop Francisco Gainza? Okay. Ayan, nakalagay di ang SOCMED card na ginibo niya mo kay Francisco Gainza, Dominicano, missionary, university professor sa Santo Tomas, and the 25th Bishop of Nueva Cáceres. So hali siya, or gikan siya sa Calahorra, Logroño, sa probinsya kang La Rioja, kang Espanya. Okay. Now, ano ta ang pag-uulayan ta di mga sources? Ano ta ang pag-uulayan ta di ini yung fonts? Ang apod ka mga Espanyol sa Italiano, fontes. Well, I think very timely ininhulit na kita nabubuhay na sa inapod niya itong post-information age. Post-information age, sabi yun, bako na sa ng digital ang sa tuyang source of information. Pero igwa na kita kung kultura na gabos mahanap sa internet, you know, at the tip of your finger, yaon na duman ang information. Dahil kita magkukulang sa information hulita, sa purukan sa tuyang mga muro, yaon makukuha ang information na gusto mo, di ba? Halimbawa ako, kan pag adal ko sa Roma, duman ako nakanood magluto. Ang pigkaparadalan ko lang itong YouTube na YouTube na cooking on how to cook Pinoy food. So imagine, dahil ko na kayo mag-adal cooking lessons at the tip of my finger, yaw na naman nakanood. So, pero sinasabing grabe na ang advancement kan sa tuyang teknolohiya, alagad kadakol manggirari ang misinformation as in disinformation. Yan ang irony dyan. Yaon na ang teknolohiya, tanganing dakol kitang maaraman, alagad kadakol manggirari ang napapasala. Tano? Ang problema, bako sa numero kan sa impormasyon, kundi sa kalidad kang impormasyon. Dapat tatao kitang magpili kan mga impormasyon na tama asin masasarigan. Pwedeng kadakol kang sources. Maili mo pa nag-research ang mga estudyante, maswerte ta. Type lang nila sa Google, mahanap na nila tulos. Imagine kayo itong panahon, kayo po nung magdumang pa sa library, kayo po mo pang mahatching kita, ang libro, alpugo na. Sobrang accessible. Alagad, accessible, pero data nasasara ang mga binabasa niya doon. Dahil nasasara ang klase kang impormasyon. Kaya puan, medyo ang satuyang utak, ang satuyang mata, mabilis. Dapat aram. So ini ang katuyahan kung dapat ang kasaysayan na minamaot niya ito, kasaysayan kan mga sources na ini. Okay. So kaya kita, kadaklan na beses, nahuhugak kita. Kita develop kang lazy boy syndrome. If it's not found on Google, then it does not exist. What if one day, pag matatamayo ng Google, paano na?
Data mag-google kung ano nangyari kay Google. So, we don't have information. And so, what should we do? Okay. Well, sabi kan sarong paborito kong para surat, si Michel de Certeau, sabi niya, in 1988 naman sa libro niyang The Writing of History, sabi niya, nagbago na po ngaya ang pagsurat niya kan kasaysayan. Ang mga historians mo niyan, they na lang concerned sa mga archival documents, sa literary text. Alagad, ngunyan concern na sinda, duman sa criteria na ginagamit niya to sa pagbasa kan mga tekstong ini. Anong but sabihin kani? But sabihin kani, pwede sir, ako, as in, nagkakapir ang tao, may kaput na manuscript or archival documents para pareho kita, igwang kopya kang archival documents or manuscripts, okay, textual documents. Alagad, magkakaiba-iba ang sa tuyang interpretasyon. Ang interpretasyon mo will be different from mine and will be different from the other. Magkakaiba ang criteria na ginagamit sa pag-interpretar. Bako lang nga ni pag-interpretar, kundi sa pagpili pa sa nakang teksto naman, magkakaiba na kita. So, ngunyan, ang mga historians is also concerned sa the production and perpetuation of the interpretation of those documents. So we have to distinguish these two. These are different. Teksto, igwa ka, ang interpretation kan tekstong ito, kay puhan medyo, ang utak mo medyo trained man. Okay. So iyan ang concern kan mga historians mo yan. Bako nasa nang manunungod sa anong nangyari kay itong panahon? Bako, kundi, paano mo nasabi na ini ang nangyari kay itong panahon? Okay. So medyo kakaiba yan. So ang apod po kayo ni is historiography. Ang historiography, but sabihin, ang kasaysayan, kung paano sinurat ang kasaysayan. Okay, iba mo magayon, halimbawa, si Gregorio Saide, yun nagsurat kang kasaysayan ni Jose Rizal. Ang adalan tango niya, bako na si Jose Rizal, kundi si Gregorio Saide. Paano isinurat ni Gregorio Saide ang kasaysayan manunod kay Jose Rizal? Ano mga ginaramit niyang sources? Ano mga ginamit niyang libro? Nag-research daw talaga siya o nagparapantsamba-tsamba lang siya? Di ba? So, parang investigative ang work ni Dikan sarong historiographer. Okay? Ang kasangkapan na pwedeng gamitin niya ito di mga tugang, ining sinasabi na pig-introducer ni Niklas Luhmann. Ang auxiliary tool na pwedeng gamitin niya ito digdi sa pag-investigate iyon ang second order observation. Ano po ang second order observation? Well, it's a fancy way of saying na imbes na first order in observation ang gigibunta. That means kung anong subject, anong topic, dumang kita, hilingon ta kung anong event, ano ang mga taong imbuelto, kung paano nangyari ni. Ang hapot ng tangon yan, second order, ina to sinasabi ko, ang aadalan ta kung paano isinurat ang observation na ito. Kaya, para sa satuyang katuyuhan, ang hapot ng bako kung ano ang nangyari kay itong 1711, kundi hapot niya ito sa tuyong sa diri, paano inipigkumpuni ni Bishop Francisco Gainza? Okay, so it's a second order observation. We observe the observer. We observe the observer. So, who observes the observer? Ngunyan, ang pag-observe niya to sa observer will give way duman sa inaapod niya itong blind spots. Okay? But sabihin, madidiscover niya to kung ano ang mga blind spots ni Bishop Francisco Gainza. Igo kita mga bagay na dahil niya to nahihiling. Sa lambang observation niya to, igo kita pirming dahil nahihiling. Dahil ta pwedeng mahiling gabos. Halimbawa mo niyan, naghihiling ka mo digdi sa screens ka sa inyong cellphone. Dahil nung nahihiling, ang mata nindo, nakahiling dyan. Therefore, ang likod kang payuta, dahil ta mahihiling. Therefore, that's a blind spot. So, si Sela makakahiling kang blind spot, itong ibang tao. Di ba? Ibang tao ang pwedeng makahiling kaihan. So, ang ginigibutan ko niyan, pigihiling ta, ang likod kang payo ni Bishop Francisco Gainza. Okay? So, ano ang mga pwedeng daing nahihiling ni Bishop Francisco Gainza mantang sinusurat niya ini? Okay. Okay? Number 1, ang ginibo niya, ang inapod niya itong historical novena. Bago siya makaabot digdi sa Bicol, nag-publish naman siya ng sarong novena na igwaning kasaysayan na kakabit ini. Ini itong
libro na pig-publish niya, manunungod sa Milagros de la Santísima Virgen del Rosario, Patrona Universal de las Islas Filipinas. Itong nayambaga sa Santo Domingo, siya man ang naglibog ang kasaysayan kay ito. Mahili mo, pag pinagtain mo ang dua, ang kasaysayan ni Ina, Our Lady of Peña Francia, at saka ini yung Our Lady of the Rosary, halos pareho ang structure. Okay? Inot, may historical account. Ikadua, itong novena. Kaya pag hiniling niya ito ining dedicatoria or ining forward, mahiling niya ito digdi na ano ang katuyuhan kung taano ta sinurat ini ni Bishop Gainsa. Ang katuyuhan niya, iyon na i-promote ang debosyon kay Our Lady of the Rosary. Okay? So in the same time, ang history niya will be greatly affected kung ano ang katuyuhan sa pagsurat. Ako ngayon? So in the same manner, sinurat niya ang kasaysayan, Our Lady of Peña Francia, he's not after anything else na kung dapat is this after para sa masa o para sa mga altas na syudad o ano day. Ang inisip niya para ini tanganing ma-promote ang debosyon sa mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. So mga tugang, ang historical novena ni malinaw para sa satuyan na ini kasaysayan na sinurat para sa sarong malinaw na objeto na mag-promote kang debosyon. So, ang kagayunan kan mga dedikatoryang ini or mga forward, digdi actually nakalaag ang katuyuhan, ang motibo kan para surat. So, digdi pinapahiling na ang motibo bako for history itself, but history at the service of the devotion. Okay? Kaya kung mahiling mo, ang blind spot na sinasabing ini could be mentioned or could be called as the bias of Bishop Francisco Gainsa. Nagsusurat siya ng kasaysayan, bako kung ano pa man, bako for the academe, bako para sa mga siyentipiko, kundi para sa mga deboto. Na sabi nga niya duman sa kasaysayan, kang simbahan, kay Nuestra Señora de Peña de Francia, sabi niya, tanganing niyang maglaan ang mga puso kan mga nagbabasa kani tanganing mabuhay o kaya mapukawan an sa indang debosyon sa mahal na ina. And that's why it is a historical novena. Inulta ang history na ini pag-promote sa novena at the same time sa debosyon kay Nuestra Señora de Peña Francia. Okay? So ikadua, na blind spot ni Bishop Francisco Gainsa, yun ini. Igilid una niya yung retrato na digdi. Okay, video. Kani mahiling niya to. Okay, exemplary history versus scientific history. Anong bod sabihin kani? Medyo mga technical na terms po ini. Pero sa simpleng pagpaliwanag, bakong gabos na kasaysayan parareho. Okay? Man iriba-iba po ang classic kan kasaysayan. O yan, tinatawag kita ngunyan ng duwang ehemplo kan duwang klaseng kan kasaysayan. Ano po? The first one is the exemplary history. The second one is scientific history. Ano po yung exemplary history? Well, kay itong panahon, before the 19th century, ang pagsurat kang kasaysayan, pirming nagtataong ehemplo. O kaya, ang katuyuhan nila, iyon na ipahiling ang sarong simbolo. Ipahiling ang sarong simbolo, tanganing magtukdo ning sarong leksyon para sa mga nagbabasa. Okay. Kumbaga, para sa mga historiador kay itong panahon, sinda mga nagtutukdo ning sarong leksyon. Okay? Very important sa inda ang history ta ini nagtatao. Kaya nga baga, Garosimoto kang UNC niya, non scole sed vita. Okay? Kung sabihin bako para sa eskwelahan, kundi para sa buhay. Kaya more or less ang history is at the teacher of life para sa inda. So medyo didactic. Igwang nagtutukdo pirmi ang kasaysayan. Okay? Kaya baga nakalagi di history in the 16th and the 17th century was read in a symbolic manner and not in a referential manner. Okay?
pwedeng ang sarong pangyayari, ang sarong figura o ang sarong pagkatao minarepresentar sa mas hararom na leksyon na maumot ipasabot. Kaya nga ni baga, igo kitang inaapod ng mga theological history. Halimbawa si San Agustino, ang church history para sa iyo was a theological history. Nagtutugdo na ang simbahan, magdadanay, sagkod pa man. So, more or less, ini yung magiging bias, very particular bias or blind spot. And I think si Bishop Gainsa, I think iyaon siya hindi napapaloob sa exemplary history. Ini yung pag-distinguish digdi sa duwang klaseng kasaysayan ni hali ni kay Alfonso Mendiola, sarong Latin American historian man and a philosopher of history. As in, sabi niya, ang realidad na describe, okay, kan duwang klaseng kasaysayan ni magkaiba. Ini yung exemplary history, itong exemplary reality. Nagtatao kang ehemplo, nagtutukdo ka, garo kang maestra na igwa kang visual aid, gagamitin mo itong istorya kan nangyari ka itong panahon. Okay? Well, scientific reality, iba man. Ang objective niya, yun na aramon kung ano talaga ang nangyari. Kumbaga sa pag-report sa kan mga taga-media, dapat eksakto kung ano talaga ang nangyari. Kansoaring, anong oras, sisay ang buwelto, ano ang kausa. Okay. Yan ang after ang scientific reality or ang scientific history. Okay. Ikumpara ang duwang klaseng kasaysayan na ini. Okay? So, tigdi sa wala, yaon ng exemplary history, sa tuoyo ang scientific history. So, ang fundamental question kang exemplary history, is it moral or immoral? Okay? Yan ang hapot. Kung masurat akong kasaysayan, puprobaran ko na itong pangyayaring ito, sala ito. Okay? Itong pangyayaring ito, maraot ito. Kaya dapat na ipangarugan. Ini yung buhay kan sarong taong ini, isinusurat ko tanganing pangarugan ito. Ini ang tamang pangarugan. Ini dapat ang gibuhon nito. Okay? Garo ka nagtutukdo. So garo ka may lola na nagtutukdo sa sayo mo, dapat ini nonoy ang gigibuhon nito. Once upon a time. Okay. Samantalang hindi sa scientific history, which is ang kasaysayan, siguro more or less after the 19th century na kang ang mga German historians, lalong-lalo na sa paagi ni Leopold von Ranke, sabi nila, let us make history scientific na ang kahaputan na nga ito, bako kung anong pwedeng ikatuklo ka ni, kundi ano ini, totoo ini o bako? Nangyari daw ini o dahil man talaga nangyari? Talagang halimbawa nga sa Biblia, si Jesus talaga nagmultiply kang tinapay o dahil? Or baka symbolic lang ini, natibaan dahil man nangyari, pero nagtutuklo ni mahalagang leksyon. Okay? So, even sa Bible, nakagamit nga ini, is it scientific or exemplary? Okay. Ngunyan, ang katuyuhan man kang exemplary history is to be the teacher of life or the magistra vitae. Mantang din sa scientific history, kung ano talaga ang nangyari. Magkaibang emphasis pa, no? So, bakong gabos na kasaysayan, pareho. Igwang gustong magtukdo ng leksyon, igwang maawat magprobar kung totoo o bako. Okay, magkaiba po. Okay? Halimbawa, ang method kang exemplary history. Ang method niya, it converts singular fact into an exemplary fact. A single event in history can teach us a multitude of lessons para sa maarabot na henerasyon. Okay? Ang method man kang scientific history is event as a scientific fact. Nangyari talaga ini. Araw kaning oras, may testigo, ebidensya. Yan. Ang treatment ninda kang facts or kang events para sa exemplary history, symbolic. Sarong simbolo, sarong figure of speech, metaphor. Okay? Samantalang din sa scientific history, referential. Okay? Referential, but sabihin, ini ang patutuo na si Bishop Francisco Gainsa yaon digdi sa naga. Igwa siyang istorya na nagdigdi siya, 1862, nagsurat siya duman sa rehistro, yaonan sa iyang pirma. Okay. Kumbaga, papatotoo. Okay. So, magkaiba. Ngunyan, ang ginibong kasaysayan ni Bishop Francisco Gainsa, sain pwedeng i-classify exemplary or scientific.
Okay? Ang masasabi ta, ang gibo niya ay yung duda yaon sa exemplary form of history. Malinaw nga ni duman sa iyang forward na ang kamautan ka ini, iyo na mag-promote kang devotion kina. Okay. Magtukdo ning leksyon. Aramon kung arin ang sala na dapat baklion, arin ang tama na dapat ipadagos. Okay? So, magkakaigwa po ning dakulang pagkakaiba ning pag-interpretar kang kasaysayan kung tulos-tulos masasabi niya to, exemplary history ini. Scientific history. Kapag nasabi mo exemplary history, then you will not be after duman sa nangyari ba na talaga ni o bako? Kundi ang hapoton mo lang yan, ano daw ang maawat na itukdo ka ni Bishop Francisco Gainza? He's not so much after the veracity of facts, but the important lessons, it is conferring. Okay? Pero pag scientific history, halimbawa, sinurat ang sarong, halimbawa, kay Jose Rizal. Si Jose Rizal, sinurat 19th century na. So, or 20th century na nga ni. Ang iba, put sabihin, ang kahaputan mo na dapat ihapot dyan, natutuo man daw na si Rizal nagklase sa Universidad ni Santo Tomas. Okay. So, hay na mga prueba mo ko yan. Nahiling mo si grades. Okay. Halimbawa, sa adal ko man po kang historia kan debosyon kan sa mahal na ina, ipo ni ang this thesis ko duman sa UST. Ang nanumpungan ko po duman itong grades ni Miguel Robles de Covarrubias, ang nagdara kang debosyon digdi sa satuyang rona. Kaya mapapatutuhan ko na si Don Miguel Robles de Covarrubias sa scientific history, totoo mananggad na nagklase duman sa Universidad de Santo Tomas. Taano? Igo akong naku ang grades niya. Yaon duman. So, yan po ni duman sa thesis ko. And I can prove na ini nagklase siya duman. Pero ang nakuha ko lang grades niya duman is itong sa filosofiya. O kaya itong sa, actually, bakong filosofiya in itself, but Bachelor de Artes. Okay? So, yan duman ang grades niya. Pero ang theology niya, tigahanap ko, mayo akong makuha. So, ang theory ko, tibaan, pagpaapuda siya ni Andres Gonzales digdi sa Naga o sa Cáceres, digdi na siya pig-ordinahan, pwedeng arog kayhan. Tamayo kitang record duman kan sa iyang grades. Okay? So, arog yan, scientific history na ang approach ta kanita, inisinurat na niya na 21st century. Okay? Pero kung ilain man na maraini duman sa kasaysayan ni Bishop Francisco Gainza, kung huhusgaran niya to, ang kasaysayan niya, susog sa scientific history, napapasala kita. Okay? Medyo, dahil kita magiging accurate sa interpretasyon. Okay? So, kay Puhan, aram niya to ang klasikang kasaysayan na isinusurat kan sarong para surat. Okay, nampantulong blind spot ni Bishop Francisco Gainza sa iyang pagsurat. Iyon na, ining sa iyang trabahong ining kasaysayan, actually, bako ini yung entirely original. Igwa man siyang pinagkuahan. And ang kagayon ng digdi Bishop Francisco Gainza, tatao siyang mag-ako kan mga sinublian niya. Okay? Pangit na maray kung ang sarong historiador masabi na, ay, ako ngaya, nakakuha ngaya kayan. Ay, ini ngaya, base ngaya sa siring ng mga sources. Pero bako man palang totoo. Delikado ini. In fact, ang kasaysayan pwedeng gamiton na maging panlaban o kaya armas. It can be a propaganda instrument. Okay? Kaya pagmaan kita sa kasaysayan. Okay? So si Bishop Francisco Gainza, he was intellectually honest na magsabi, ang iba po digdi sinublian ko. Pigi-istoryahan niya man sana. On the 8th chapter kan sa iyang libro o kasaysayan, sinasabi niya na sinubli niya ini sa mga Spanish sources. As in, nakalagig di, ang 8th chapter niya, pigsubli niya dumang sa kasaysayan na sinurat ni Padre Domingo Caballero, Fray Domingo Caballero. Okay? Sabi niya duman na iyon si pinadara sa iya katong mga tugang niya Dominicano duman sa original na santuario. And then pag sinusog ko ini yung gibo ni Fray Caballero,
ini palan, it's an improvement of a much earlier work. Okay. Pwede sir na nasambitan ang Rona kan Cáceres duman kay Domingo Caballero. Okay? Pwede for the first time siya ang nakasambit kan debosyon kan sa Nuestra Señor de Peña Francia digdi sa Pilipinas. Okay? Pwede siya. Pero ang ibang parte katong kasaysayan niya, sinublian niya man sa mas nainod sa iya. Okay? Kaya mahiling niya to, konektado, digdi niya to makukonect ang Spanish devotion digdi sa Bicol devotion. Okay? Ano ang bridge ta sa duwang ini? Ini si Domingo Caballero na ginamit man ni Francisco Gainza sa iyang pagsurat kang kasaysayan. So Caballero is very important sa pagtulay kaning duwang devotion ni the Spanish and then the Philippine or the Bicol devotion. Okay? Malinaw po. Kaya sa gustong makabasa din sa ginibo ni Caballero, yan po digdi ang front page, Historia de la admirable invención y milagros de la taumaturdica imagen de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Okay, yan po ni available naman sa digital library katong Biblioteca Nacional de España. Mahiling tadigdi sa too na kung saan man kinoroa ito ni Domingo Caballero, Andres de Tilla, 1544. Imagine kasi ang devotion sa Espanya, 1434 po ito nagpuon na nakuha si imahen. And then may version ng si Matias Cas, kan 1567. And then si Fray Mateo Vasco Parra. Okay. Yan po digdi ang mga kinuanan man, ang mga ginikanan man. So we have a paper trail. Spanish devotion to Philippine devotion. Masususog ta po ni. Kaya very interesting mag-adal kasaysayan ta. Kadakol kang nadidiscover ng mga bagay na dahil mo pwedeng aram pa ka ito. Okay? So, ang importante, ang mga parasurat nagsa-citing sources. Tanganing kitang mga huben, kita nung niya ng mga nasa present generation, igwaman masususugan. Kung ang parasurat dahil nagsa-cite kan sa iyang sources, kawawa man ang masunod na henerasyon. Lalong-lalo na kung dahil ka nagsa-cite ng tamang sources. Okay? Kaya ang inot na hanapon nindo, ano daw ini yung ginibo kang sarong historiador? Igwaning footnotes. Okay? Or parenthetical notes. Tanganing mahiling ta, ay, masususog mo, digdi niya ini kinua. Dahil siya takot magsabi kan sa iyang sources. Sabi yun, okay siya. Intellectually honest siya. Taaram ta, masususog ta kung sa inya kinua. Kaya I always admire, I'm always amazed sa mga historiador na intellectually honest, na daing tinatago, kundi ipinapahilingan sa iyang mga kinuanan. Sabi nga ni Ken, we all are beneficiaries of the intellectual giants na nainot pa sa satuya. And we should admit that. There's nothing wrong about that. Sabi nga Ken, we stand on the shoulders of the giants who came before us. So, sa mga blind spots ni Bishop Francisco Gainza, although he acknowledged it, pero mahiling tanuman ang sa iyang ginikanan kung sa inya kinuanan, sa siya nagkuha ng impormasyon. And we admire Bishop Francisco Gainza, being an intellectual himself. He is not afraid to disclose all these things. Okay. Number 4. Ngunyan, itong pigkuanan niya, itong kasaysayan na ginibo ni Fray Domingo Caballero, ang karakter man ka ito, iyon na garo ini official history. Ano ta official history? Taduman pa sa mga enot na pahina kan sa iyang libro. Mahiling mo duman puro mga aprobasyon o kaya mga rekomendasyon ka mga autoridad ang makukuha niya to. Imagine a history book which during the 18th century bearing the approval of the king, the archbishop, the mayor. Okay. So it seems na he is claiming na ini talaga mapagkakatiwalaan ini. It is garo igwana ning kadikit na claim for being real, for being true. Okay? Kumbaga sa Biblia, as in sa iba pa mga libro ng kanyang simbahan, igwa dapat nihil obstat o imprimatur. Okay? Nothing obstructs. So let it be printed. Okay? So, imagine, history, pero igwa ning nihil obstat and imprimatur. Okay? So, ini ang karakter kang
kasaysayan ni Domingo Caballero. Okay? So, it is claiming in a very subtle way na ini po official history. Ini po inaprobahan. Bako niyong fly-by-night lang na istorya. So, that could also be a blind spot of Domingo Caballero. Without knowing it, without really saying it, but we can see, we can investigate na ang claim niya, official po inang ginigibo. Bako ning suba-suba. And I will explain to you in the following blind spot why he has to claim this legitimate character kan sa iyang gibo. Okay? Tano. Because, okay, ilita mo na ni, because ang kasaysayan niya na siriman inarog ni Bishop Francisco Gainza, inaapod niya itong miraculous history. Anong bud sabihin ko kani? Bud sabihin po kani, ang kasaysayan niya is a compilation ning mga milagro. Okay? Saro ini yung tradisyon, magpuon pa kang medieval ages. Kasi ipapahiling ko sa inyo na ang iba pang santuario ginigibo ini is a tradition during the Middle Ages na ang mga shrines, okay, santuario, simbahan, na kansarong pamusong imahen o debosyon, nagko-compile sindan ning mga milagro, mga historical milagro. Nagigirunduman ko nga sa St. Jude Tadeus Parish, hindi sa Muya, igwa man kami ning newsletter din na nagko-compile kan mga sinimbag na pangaji ki St. Jude. Okay? Since we are a shrine, kay puan mi magkolekta man tiyan, tanganing maihiras mi man ang mga gayon na istorya manunungod sa pag-intercede ni St. Jude. So in the same manner, kay itong panahon, Middle Ages, Hispanic shrines took seriously the compilation of miracle stories. Kaya kung may mga pilgrims na minaduman sa simbahan, ang inot nagigibuon nila, magduman sa sarong lalaki na nakatukaw duman sa shrine na nagsusurat kan mga milagro. And mind you, bako ning basta-bastang kwentong barbero lang. Ha? Ang surat ninda kan mga milagrong ini, kinakaipuhan, igwaning ebidensya. Okay? So, kinakaipuhan, accurate, sa po ni nangyari, kansuarin, may date, sisay po mga ang testigo ka ini, okay, and so on and so forth. Tano? Tayong mga milagrong ini, actually, kaipuhan ang approval kang obispo. Masabi kita, kasaysayan. Pero ano ta mga milagro ang nakasurat? Bakong ang milagro, luwas na sa scope kang history. This is something supernatural. How can you take account of something that is supernatural? Okay? So therefore, tanganing ma-mediate ini, kakulangan na ini, or tanganing more or less masatisfy ang paghanap sa mga katotohanan, kinakaipon igong approval ang obispo. It is as if the bishop guarantees the veracity of these miracles. Sa itong panahon, sinaman ng mga nakapag-adal, aram ng teolohiya, aram ng ang filosofiya, the scientific character also, kang ibang aspeto. Kaya, it needs the approval. And that is the reason why si Padre Domingo Caballero, pano ning approval ang sa iyang kasaysayan, ni Hulita, it pertains to miracle stories. Okay? So bako po na makangalas na ang mga kasaysayan, kaya itong lalong-lalo na sa debosyon o kaya sa partikular na simbahan, will all be about miracle stories. Because this was the trend during those times. Kaya na kita magalas na si Bishop Francisco Gainza, na nagkopya man kay Domingo Caballero, will also more or less do the same thing. Okay? Malangan ita, duman sa santuario man, kan mga Dominikano, duman sa Salamanca. Okay? Siring man kaini ang ginigibo kang mga Dominikano. Deliberately, they collect Marian miracles. And iniyo, totoo ini sa bilog na Europa. Bako lang sa Espanya, sa bilog na Europa. Minsan nga ni, ninhulita, bako gabos nakakabasa, makakabasa ng libro or literate sinda. So anong ginigibo kang simbahan, ining mga istoryang ini, pigpipinta paninda. It is translated into art. Okay? Tanganing, paglaog nila duman sa santuary, mahiling nila without even reading, para sa mga day nakakabasa, ay, siring pala niya kaini ang mga milagro na ginibo kan mahal na Birhen, kan mahal na ina, without even saying anything. Kaya maglaog mo niyan sa old shrine,
or to Our Lady of Peña Francia, mahiling mo naman on the top, mga retrato, okay? Mga pinta, paintings. And ang paintings ini, later on, it will be used by the Council of Trent, or much later, it will be used by the Council of Trent na the paintings will become the Bible of the masses. Ini ang Biblia kang masa. Taday ka na kayo magtram, may igwan na ning visual aid. So sa inahali itong mga pinintang ito, hali man sana sa mga istorya kan mga peregrino na nagbibisita sa saindang simbahan. So we can say that, okay, blind spot of Bishop Francisco Gainza is following this trend, this European trend of shrines na magtipuning mga milagro. Kaya there will be several editions sometimes ang kasaysayan. And each time may dinadagdag na milagro, istorya ng milagro sa kada version or kada issue. Okay? So di ka mo magalas ng kasaysayan pero may mga milagro. Okay. So iyo po ito ang satuyang dikit na maihiras mo niyan when you read this history of Bishop Francisco Gainza on Our Lady of Peña de Francia. Keep in mind, ang panahon na kung saan siya namumugtak. Ang tradisyon ng pagsurat ng kasaysayan, lain man na maray sa pagsurat niya ito niya na panahon. Okay, ano po ang pwede tang maguno sa mga bagay na ini? Number one, well, advice ta sa mga hubin, do not be contented with the new media. It does not mean kung di mo makuha sa Facebook o sa Google, it does not exist. Okay? Try to go back to the old media because without the old media, there will be no new media. Okay? Kay puwanta magbalik sa books, sa manuscripts, permitang pagganahon ang satuyang intellectual curiosity ni tanganing permit kitang paha asin yaon ang kamauutan na maaraman kung kan katotoan. Okay? So ikadua, always ask, where did this claim or information come from? May nabasa kang libro, may nabasa kang kasaysayan, gibukan sa rong historian. Tapos, saan daw niya inikino ang impormasyon na ini? Always ask that because that's the critical mind working in you. Bako ka lang puro hamil kung anong sabihin sa iyo mo, accept blind adherence. No, always ask. Saan daw niya inikinoa? Kung ang history na ini day may pahiling kun sa in kinoa, magduda ka. Day ka makontento. Always cross-reference. Hanap ka pang iba na mga enlightened sa imo, tadain mo na ako adig sa libro na ini. Ano po? So always engage in a history of histories. Ang mga kasaysayan, it's not the absolute holder of truth. Igwa pa yung mga kinoroahan. Aron ka kay Bishop Francisco Gainza. And he's very honest with that. Okay. Number 3, not all histories are made equal. So dapat aram ta ang exemplary history, arin ang scientific history. Well, and then number 4, Gainza's history was an exemplary history. Subot sabihin, kung may mga milagro duman, kung may mga account duman of the supernatural, do not take it as it is. Pwedeng nangyari ini, pwedeng daing nangyari. Pero ano ang katuyuhan kung tano ta sinasabi ini? Ninulita may mahalaga ining leksyon na tinutukdo sa satuya. Halimbawa, itong pagbuhay kan Ido, ang inot na milagro. Did that really happen? Well, sabi niya may mga witnesses. Sabi niya, ini na isurat. Pero until dahil mo pa nahiling, it could be interpreted in a manner na sinasabi may mahalagang leksyon na sinasabi ni Bishop Francisco Gainza na ang buhay na binawi para duman sa imahen, ibabalik nila. So we can never outdo the generosity of the Blessed Virgin Mary, ang satuyang mahal na ina. Okay? And then lastly, yun na ni, Gainza, he did not claim originality. In fact, he acknowledged it. So nagsubli siya sa account ni Padre Domingo Caballero. Okay? To Our Lady of Peña Francia. As in siring man si Domingo Caballero, nagsubli man siya sa kadakol pang nagkairinot sa iya. Okay? So every time nagbabasa kitang history book, it's not as if na-discover kang author na ini
ang bagong kinaban. Igwa man yung mga pinaghalian. And a good historian will always acknowledge his sources. He will be intellectually honest. And then sa mga estudyante niya to, let us also be intellectually honest. Pag nag-submit kita ng paper, cite your sources. Ang professor nindo, mauumang maray sa indo. Kung in-acknowledge nindo, ang hinalian kan sa indong informasyon. Okay po? So, ini ang sarong mahalagang leksyon na pwede niya itong maguno sa pag-adal kang mga sources ni Bishop Francisco Gainza sa pagsurat kang kasaysayan kay Nuestra Señora de Peña de Francia. Sa indo po gabos, happy fiesta, lugod matuninong, asin safe, ang sa indong fiesta. Viva la Virgen! Sa ngaran po kang parokya i Santuario de San Antonio de Padua, Iriga City, sa samuyang pura paroko si Reverend Father R.P. M. Caceres, siring man kan production team kan Gia asin Lectors Ministry kan samuyang parokya, buot mi pong ipaabot ang dakulang pasasalamat sa samuyang bisita mo niyan, si Reverend Father Francis Tordilla. Thank you very much, Father Francis, for always accommodating our request. Magayon po na ibanhan nindo ako sa pagpamibig ni Nuestra Señora de Peña Francia. Sa ngaran ni Ama, nin Aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Lilinya man sa sako o mahihirap ko na ina, Virgen de Peña Francia, ang sa imong mahamis na mga mata, asin kahirapi man ako na minadulok sa imo, pano nin pagsusol. Ampuna ang sakong pamilya, ang sakong mga pinsan, katuod asin parasoro. Tabami ang sa imo mga devotos, si buhay pa asin mga ganan na, urog na itong maninigo kong tabangan. Sa oras nin sakong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, urog na sa sakuyang pagkagadan, antabayaman ako sa atubang nin sa imong mahal na aki. Tanganing matindugan asin matabangan mo ako. Sabihin na ako devoto mo, na daraning dakulang pagsarig sa imong pag-ampon, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibian, tabami, rangaha asin ligtasan man ako. Amen. Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibig mo kami. Sa ngaran ni Ama, ng Aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Siyempre po, sa satuyang pagbabalik, pasalamatan po niya to ang satuyang mga faithful and generous sponsors. Si Father Louis Oxiano, ang Director ng Caceres Commission on Communications. Nagpapaabot po ng congratulations sa production team, lalong-lalo na kay Father Arki, ang kura paroko kang parokya ni San Antonio de Padua na iyo ang pinaka-head kang GIA program. Ang GIA na pausain na nagtatao talaga kamo ng GIA sa satuyang mga parahinanyog, sa satuyang mga namamanuaan ang sa Indo pong ipinapahayag
sarong pagsimbag sa misyon na ipinausatuya kan sa tong kagurangan. Kasi ako po nauugma bilang nangingenot po o namamayo sa media ministry kang Archdiocese na may mga parokyang Arong Nindo na nagtatabang sa tuyang special mission of proclaiming the good news in the new media. As in, kaipuan po ang dakol na mga initiatives sa Arong Nindo ang aming padagos na pong masimbagan ang pangangaipo na maipahayag ang sa itong marahay na bareta, lalong-lalo naman yung na panahon ng pandemya. Kadakol po ang nauuhaw, napapaha sa pataramon sa itong kagurangan, kasi kamo po ang saros nagsisimbag sa pagkapaha ngayon sa itong mga tugang. Padagos po kamo, lagod bakulang sarong taon sa indong mahaman, kundi siguro 5 years or 10 years more, balaog ninyo sa itong kagurangan. Out pumanugod padagos na magbunga, padagos na magtalugo sa indo. So congratulations sa indo, kay Kuya Upiu, kay Ma'am Ami, sa gabos ng mga production teams, kay Direk, asin kay mga Father Archie Caceres. Mabuhay po ang Giya. Congratulations, God bless us. Mahihinanyog po niya to ang mensahe para sa kapiyastahan kan selebrasyon kan Peña Francia kan sa tuyang ginagalangan na Arsobispo Moy Reverendissimo Rolando Joven Triaterona, OCD DD. Yaw na naman kita sa bulan kan Setyembre. Setyembre, ang bulan kang satong namumotan na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Mga tugang giraray, inibitaran ko kamo na makisumar sa sumo sa pagselebrar kang takulang kapistang ini para sa satong ina. Anong satong gigibukod? Edot sa gabos, kung sa nyato sa itong mga puso, ako nato ang mahal na birin, ang satong ina, Nuestra Señora de Peña Francia, para gabayan kita sa kadaaldaw kang sa itong buhay. Ikadua, Magpamili kita. Magpamili kita dahil lang kada saro personalmente, kundi kada pamilya, every family. Magkasaralo kita sa tahaw kang sa itong altar para ipahiling niya itong sa turang dakulang pagkamaot, dakulang debosyon sa mahal na Birhen. Ikatulo, araw kang mahal na Birhen na naghorop-horop sa tataramon kang Diyos. Maghorop-horop man kita sa mga dakulang babasahon na nadadagog dyato kada beses na nagseselebral kita ng Santa Misa. Especialmente ang mga tataramon na nagsasabi sa satokan mga tugo ni Jesucristo na magkamot kita, we should love one another, magmahalan kita. At pang-apat, mga tugang, sa panahon ini ng pandemya, aran niya to, andayin lain, kadakul-dakul ang mga taong nagtitiyos, nahihirapan sa itang buhay. Araw kang mahal na Birhen, na may puso pang beramenteng sarong ina, kita manipahiling niya to ang sa to pakikisumaro sa mga nagtitiyos, sa mga naghihirapan sa panahon ito ng pandemya. Tabangan nato sinda, tulungan natin sinda, let us reach out to them and show that we are one family. Nagsasayman ang nagtitiyos, duman man kita para tabangan sinta sa Espiritu ng mahal na Birhen. Kaya mga tugang, sa bulan na ini ng Setyembre, hayaan po natin mag-alab ang ating debosyon, pagmamahal sa mahal na Birhen. May pandemya o walang pandemya, si Maria ang satong ina,
ina kang sa tong puso, kang sa tong mga harom, kang sa tong rehiyon, kang sa tong bayan. Ang sa tong ina, Nuestra Señora de Peña, Francia. Viva la Virgen! Lugod po sa paagi kan Peña Francia Special Presentation kan Giya, mas lalo kitang natauaning paglaong, asin siring man mapararong ang satuyang pagdebosyon sa Divino Rostro asin kay Nuestra Señora de Peña Francia, ang ina kan Bicolandia. Viva el Divino Rostro! ¡Viva! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! ¡Viva! Maski nga ni kita nasa panahon ng pandemya, Happy Fiesta Manggiraray, Happy Fiesta Bicolandia, Happy Fiesta lalo na po sa mga devotos kay Ina asin kan Divino Rostro. Sa liwat po, ibanhan kami nindo sa sunod na episode kan Giya. And ini po giraray si Ate Ami Panga, ang sa indong host, ini ang Giya. Ini po si Father Louis Oxiano, ang Direktor ng Caceres Commission on Communications. Nagpapaabot po ng congratulations sa production team, lalong-lalo na kay Father Arky, ang Kura Paroko, kang parokya ni San Antonio de Padua, na iyo ang pinaka-head kang Giya program. Ang Giya na kung saan nagtatao talaga kamo ning Giya sa satuyang mga parahinanyog, sa satuyang mga namamanuaan, ang sa Indo pong ipinapahayag sa rong pagsimbag sa misyon na itinaos sa tuya kan sa tong kagurangan. Kasi ako po nauugma bilang nangingenot po o namamayo sa media ministry kang Archdiocese na may mga parokyang Arong Nindo na nagtatagang sa tuyang special mission of proclaiming the good news in the new media. As in, kay kuhan po ang dakol na mga initiatives sa Arong Nindo, ang aning padagos na pong masimbagan ang pangangail po na may pahayag sa pong marahay na bareta, lalong-lalo na muna panahon ng pandemya. Kadakol po ang nauuhaw, napapaha sa tataramon sa tong kagurangan, asin kamo po ang saros nagsisimbag sa pagkapaha ngayon sa tong mga tugang. Padagos po kamo, lagod bakulang sarong taon sa indong mahaman, kundi siguro 5 years or 10 years more, balaog ninyo sa tong kagurangan. Out pamanlugod padagos na magbunga, padagos na magkalugod sa inyo. So congratulations sa indo, kay Kuya Pio, kay Ma'am Ami, sa gabos na mga production teams, kay Direk, asin kay Father Arky Caceres. Mabuhay po ang Giya. Congratulations, God bless us.